Sa inyong lahat. Pakisabi niyo naman doon sa katabi niyo na may ngiti, maswerte naman ako, ikaw ang katabi ko. Alam niyo kaninang pagdating ko, parang namalikmata ako kasi pumupunta naman ako dito sa inyo eh. O, di po ba? Ako po'y dating kura paroko dyan sa Sembo, Tagig. O, sa Sembo, Tagig. Dati akong dyan, kura paroko. At ako'y madalas dito at napunta naman ako dati rin. Namamalikmata ako kasi parang nanibago ako, ang dami na naman bago. Pagpasok ko, masyadong, yung bang ang liwanag, nakakatuwa ang liwanag. At sabi ko, talagang itong simbahan ninyo, salamin ninyo. Kung gaano siya kaganda at kalinis, nagsasalamin pa nga ako eh. Ewa, kita ko yung mukha ko, kung gaano siya kalinis, ganun din ang mga parishioners. Ang simbahan, ang salamin ng mga taong sumasamba rito. Amen. Kaya't ang tanong ko ngayong, teka nga pala, tingnan nyo, meron pa kayong seminarista, si Brother Andre, andiyan, seminarista, nag-aaral sa San Carlos. Kaya't yan ang salamin ng inyong pananalig sa Diyos. Meron kayong mga batang nag-aaral na harinawa, pumalit sa aming mga tumatanda. At meron pa rin isa dun sa likod, hindi ko sasabihin ng pangalan. Yung batang yun, tingnan nyo, umingiti. Yun, may salamin. Nag-aaral naman yan sa Guadalupe Minor Seminary. Taga dito yung nanay niya. Di ho ba? Birthday ngayon, pakitaas ang kanang kamay nyo. Sabihin nyo, God bless you on your birthday. Sabihin nyo doon sa bata, God bless you on your birthday. Hindi ko sasabihin ng pangalan mo, baka maraming magpalibre sa iyo mamaya, no? Okay. Mga kapatid kay Kristo, ano ang kahalagahan ngayon ng ating Inang Maria, ang salamin ng katwiran o katarungan sa ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo? What is the importance, the significance of Mary as mirror of justice as we honor her in relation to our celebration of Easter, ang muling pagkabuhay ni Kristo? Pag sinasabi niyong justice, sabihin niyo lahat, justice. Yun ay right relationship. Tamang pakikitungo sa isa't isa. Ibig sabihin, mabuti kang tao sa kapwa mo. Kung ikay asawa at ikay makatarungang tao at makatwiran, ang pakikitungo mo sa asawa mo ay tama at mabuti. At kapag nagkakamali tayo, anong ginagawa natin? We correct the relationships that are wronged. Kapag may mali, sorry ha, nagkamali ako. You always rectify the error in any relationship. Yun ang katarungan upang ibalik ang katwiran at katarungan. Ibinabaling natin ang ating puso ngayong gabi sa ating ina, ngayong Pasko ng Pagkabuhay. Dahil nung isang linggo, pag tinignan ninyo, yung linggo ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo, napansin nyo si Maria, na katulad ng marami sa inyo, siya'y naging tahimik na saksi habang ang kanyang anak ay pinahihirapan ng hindi makatarungang pagpapahirap, habang ang kanyang anak ay sinasaktan, dinuduraan, tinatadyakan, at pinapasan ng krus ng mga taong kanyang pinaglingkuran. Kaya nga't kayo rin, alam ko, deboto kayo ng Sacred Heart. Ano yung sinasabi natin pagkat deboto tayo ng Sacred Heart? Sacred Heart of Jesus, make my heart like yours, meek and humble. Sabihin nyo, meek and humble. Ano ang Tagalog ng humble? Mababa ang loob. Anong Tagalog ng meek? Maamo. Sabihin yung lahat sa katabi nyo, maamo ka. Pag tiningnan nyo ulit, balikan natin itong sinasalamin ni Maria. Maamo. Bakit maamo ang Sacred Heart of Jesus? Binatukan. Ayan. Ito naman, nakakagulat. Kanina pa nga ako nag-e-exert ng effort. No? Binatukan. Anong ginawa? Kumibo? Hindi. Ayan, alisin mo yung echo, kuya. Tinadyakan. Kumibo? Hindi rin.
sinaktan, kumibo. Balikan lang natin yung nangyari kay Maria. Lahat yan, nakita niya. Tandaan niyo yung espongha na ipinahid sa kanyang bibig. Di ba? Tandaan niyo? Para siya yung magkaroon man lamang ng kaunting kaginhawahan, babasain yung kanyang labi. Alam niyo espongha? Yun, noong araw ng panahon ni Kristo, yan ay ginagamit pamahid ng puwet. Pag wala silang toilet noon, wala silang toilet paper, so ang gagamitin noong araw, espongha, pamahid. Imagine ninyo si Jesus hanggang sa pagpapahid ng bibig niya. Kaya pag tinignan niyo, yun ang maamo. At yun ang sinasalamin ni Maria. Yung tiwala niya sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat, na ipinamala sa atin na ang katarungan upang ibalik ay hindi madadaan sa karahasan, hindi pwedeng paghihiganti. Yun ang ipinakita at isinalamin ni Maria. Walang paghihiganti, hindi kailangan ng parusa, hindi kailangan ng karahasan. Maibabalik ang mali sa tamang kaayusan at sa tamang pakikitungo. Bakit? Paano niya maibabalik sa tamang pakikitungo kapag mayroong mali na nangyari? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pansin niyo? May magkakamali sa inyo. Anong gagawin niyo? Napapatawad niyo. Yun ay dahil sa inyong tiwala sa Diyos. Di ba? Nagkamali yung asawa mo. Ang ganda-ganda mo na. Amoy Johnson's baby cologne ka naman lagi, pero nangangapit bahay pa rin. Pero napapatawad mo. Hindi dahil sa Kanya. Kadalasan, patatawarin kita. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil kay Jesus. Subukan niyo yan. Kapag mayroong nagkakamali sa inyo, patawarin niyo hindi dahil sa Kanya, hindi dahil sa iyo, dahil sa Kanya. Mas madaling tanggapin sa loob. Yun ang salamin na pinakikita ni Maria. Second point, binago ang buhay natin kung paano natin hinaharap ang pamumuhay natin araw-araw ng muling pagkabuhay ni Kristo. Our daily lives have been changed because of the resurrection of Jesus. Una, sa mga pagkakataon na tayo nagmamahal, pero tinatalikuran ang ating pag-ibig. Every time we keep on loving, even though our love is turned down, and you continue to love, that is a share in the resurrection of Jesus. O yung mga nabasted sa inyo, yung mga nasasaktan sa mga mahal nyo sa buhay, pero patuloy kayong nagmamahal, minamahal, minamahal kita. O, kita nyo, may sumipol pa. Di ba? Kahit na nasasaktan ka, patuloy ka nagmamahal, yun ay pagiging bahagi mo ng pagkabuhay ni Kristo. Sa tuwing tayo ay nabibigo, pero we keep on trying. Kaya may kantang, let me try again, let me try again. Yun ay pagiging kabahagi ng pagkabuhay ni Kristo. Pangatlo, sa tuwing tayo patuloy na umaasa at nagtitiwala kahit halos wala nang dapat asahan, hope beyond hope, pero patuloy ka pa rin umaasa, yun ay dahil bahagi ka ng pagkabuhay ni Kristo. At sa tuwing pinapahid natin ang luha natin at hinaharap ang kinabukasan at nagsisimula muli tayo, pansinin ninyo pag ganyan kayo, that is a share in the resurrection of Jesus. Malinaw ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Kristo. Walang bagay na makasisira sa atin. Nothing can destroy you.
Nothing can separate us from the love of Christ, not even pain, not even suffering, not even separation from other people can separate you from the love of Christ. Yun ang pagkabuhay ni Kristo sa ating buhay. Bakit? Maaring sasabihin ninyo, kamatayan. Masyado makapangyarihan ng kamatayan. Ano po? Yung mga may karanasan sa atin na may namatayan, it takes away from us someone we love. Kaya makapangyarihan ng kamatayan, pati kasalanan, makapangyarihan, di po ba? Bakit? Marami naghihiwalay mag-asawa dahil sa kasalanan. Pero tingnan ninyo, because of God's love, which is greater than sin, which is greater than death, tingnan ninyo, nandoon ang pag-asa. Kaya totoong makapangyarihan ang kamatayan, pero may mas makapangyarihan. At ano yun? Ang pag-ibig ng Diyos. Ang hamon sa atin ngayong gabi ay ito, forget ourselves and live for others. Yun ang salamin. Salamin na itinuturo sa atin. Forget ourselves. Ako, parating ako. Ako dapat mauna. Ako dapat ang mauna sa linya. Huwag ako. Forget ourselves and live for others. Tignan niyo yung mga magulang natin. Yung matatanda natin. Noong bago pa silang kasal, may anak na. Mahirap ang buhay kapag nagsisimula mag-asawa. Anong ginagawa? Pagkakain at yung ulam isusubo ng magulang. Pansinin niyo na kung nangyari ito sa inyong pamilya, isusubo na ng magulang ang ulam. Nakitang mukhang gutom pa yung anak ko. Anak, ito na yung fried chicken, iyo na. At si inang o si tatang, lalagyan na lang ng toyo yung kanyang kanin. Yun ang forget ourselves, live for others. That is the best recipe for happiness. And in this life, the best recipe for happiness in this life, forget yourself, live for others. And the best preparation for eternal happiness. So kung gusto niyo maging maligaya, forget yourself. Tingnan ninyo kung bakit maraming matanda na nabubuhay ng matagal. Alam niyo kung bakit? Oo, nag-e-exercise, lakad-lakad, tapos tawa ng tawa, na walang stress. Yung pangatlong dahilan ang pinakamahalaga. Alam niyo kung ano yun? Kaya matagal ang buhay ng isang tao dahil that person allows himself or herself to be surrounded by very kind people. So kung nakikita niyo maraming kind people sa inyong paligid, hahaba buhay niyo. Subukan niyo. Gusto niyo mamatay ang katabi niyo? Gusto niyo buwisitin niyo maya't maya? Pag hindi namatay bukas makalawayan. Pero kung gusto niyo humaba ang buhay ng isang tao, be kind to each other. Yun ang salamin na itinuturo sa atin. Ang sabi nga ni San Pedro, ngayong muling pagkabuhay, para tayong mga baby. Ganun daw dapat tayo, parang bagong silang. Di ba? Nag-promise kayo sa baptism, no? Para tayong bagong silang na wala tayong iniinom kundi gatas. Ano yun? Yung sanggol. Walang alam sa kahalayan, walang alam sa pagmumura, mabuting tao. Yun ang hinihiling sa atin na tulad ni Maria, masalamin natin si Jesus, ibigin, mahalin natin ang ating kapwa, and we become closer to God. Tulad ni Maria, maging mapayapa ang ating buhay, maging maawain tayo, mapagpatawad tayo sa isa't isa. And God will bless us. Yun ang devotion nyo ngayong gabi. Naharinawa, tayo, we forget ourselves, live for others. And you will be happy in this life. And the best preparation for eternal life. Tapos na.